Good morning po. For today's video na naman, meron naman tayo ditong property na pinabibidyohan po dito sa Lopez, Quezon. So ito pong property na ito ay may sukat po ng 2.5 hectares. So ang title po nito ay TCT Clean Title. So bago ko po ikutin ang property, paki-like and subscribe na po at pakipindot na rin po yung ating notification bell para lagi po tayong updated sa mga video po natin na ina-upload na murang property. So itong property na to, kung nyo makikita, ay talaga napaka-productive po at napakadami po ng puno ng niyog. So estimated ko po sa niyog nito sa 2.5 hectares. Wari ko po nasa 500 to, more or less po. Ang puno ng nyug. At ang kagandahan po, meron tayong mga fruit bearing lansones ako nakikita. Yan po sa may taas na yan. Then, marami, ilan pa nga puno po ng lansones to? Napakarami po nitong puno ng lansones. Then meron pa ako nakikita mga fruit bearing rambutan. Then puno po siya ng produkto na niyog. So ito pong property na to, kasama ko na mismo yung si guide. Nagsasabi po siya na, kuya, dikit sa karsada to sa taas, ano? Bali, ito pong property na to ay dikit po sa Barangay Road. Bali yung Barangay Road po na yan ay pupuntahan ko mamaya para mapakita ko po sa inyo na bibidyuhan doon sa may taas na yon. So bago ko pupuntahan yan, ako po uli si Erwin Sibera ng Art of Field Vlog. Yan, ay muli na naman yung samahan sa pag-ikot ng property. At para mapakita ko na po sa inyo, makita na rin ninyo yung pinakang reality po ng pagkalupa niya. At ma-details na po natin yung pinakang loob ng kanyang property. So ito po ay may boundaries na tayo na muhon. So ito po ay nasa 5 hektarya na pa-relocate na po ito na magkakapatid. Yan po, mapapansin nyo, may mga bideware na po ito, bagong relocate lang po. Yan po kabilang farm na yan, sa kapatid po nila yan. Wala na po tayong problema sa 2.5 hectares dahil iisa na po ang nagmamayari ng 2.5 hectares na pinabibinta po sa atin na ito. Yan, ito po yung 2.5 hectares ay punong-puno ng mga produkto na niyog. So bagong kupras lang po ito. Mapapansin nyo, linis pa yung pinakang ano niya. At napakaganda po, slightly lang ng kanyang ng pagkalupa niya. So hindi po siya rolling part, hindi rin po siya unhigh. Medyo banayad lang ng konti. At ang kagandahan po sa mga investment na naghahanap ng ganitong property, so napaka-productive na po niyan. Ayan yung mga nara, rambutan, gimilina, kawayan. Kaya may mga hardwood pa, no? Ang dami pong hardwood. Tara kaya, ikutin natin sa may mapapansin po nyo. Ayan, kawayan may linis po sa may gimilina na yun. Mapapansin po nyo may linis na yun, gimilinahan. Oo nga po. Ayan, napakaganda po. May mga fruit bearing saging. So bali sa description na lang ng video natin to lalagay yung pinakang full details po, no. At ang kagandahan po ito sa mga retirement, meron na po tayong income every 45 days. Pwede na po tayo dito magkupras. Ang nyug naman po, hindi pa kataasan at kalakasan pa lang mamunga. So panalong-panalo sa mga investment. Yan po, mga rambutan, napakarami. May ilang puno kaya po itong rambutan? Ang dami yan, ang dami puno, Bali sa description na lang po natin ilalagay yung mga bilang po ng rambutan. Then yung pong lansones, sa description na lang po, yan po, lansones ang po yung taas na yan. At napakaganda po ng reality ng pagkalupa nyo. Ito mapapansin po, iniikot ko sa inyong screen. Napakaganda, flatland po ang area. Yung mga puno ng langka, napakalaking puno ng langka po. At napakaganda, napakalinis na po ng property. Kaya po yung mga gusto mag-avail ng property na to, yung mga buyer po namin dyan, lagi po nag-i-inquire na sa akin ng property na marami pong nilalamang puno ng nyug. At may produkto na po na makakabawi kagad sila sa kanilang bibiling lupa. So ito, may i-offer ko na po sa inyo. Panalong-panalo po kayo sa lupa na pinabibinta natin na ito. Ito po ay talaga napakaganda at punong-puno po ng nilalamang produkto ng niyog. So ikutin ko na po at lalabas naman po kami doon sa pinakang Barangay Road. So dito na kami nag-start sa pinakang dulo po ng property. Sa may boundaryhan na. Yan, malinis na. Yan pong linis na ito. Ito na po yung nasasakupan ng ating 2.5 hectares. Yan, napakaganda po at napakarami pong nilalamang produkto ng niyog. Siksikan po ang mga niyog. Yan po sa may taas ng karsada sa may mangga po, Yan, bali pupunta po kami doon sa may taas na yon. Yun na po yung ating karsada dito sa property na pinabibintang 2.5. Pero dito po sa kinakatayon ko ito, nasa dulo po tayo ng property. So mapapansin naman po nyo, talagang napakaganda po ng pagkalupa niya. So flat na flat. Pasok na pasok po ito sa mga farm. Naghahanap po dyan ng sa akin ng mga farm ng manukan. Sabungin. So pwede po itong farm dahil tayo po ay dikit sa karsada.
Hindi po tayo mahihirapan pag pasok ng 4 wheels. Kasi yan pong kalsada dyan, barangay road. So yan naman po ay mayroon ng budget. So sa ngayon, hindi pa siya natatambak. Ang gawa ng inabot po siya ng tag-ulan. So patitigas-tigasin pa po ang mga lupa dyan para mapasok po ng dump truck na magtatambak ng bato-bato. Yan, meron po ako napapansin doon sa may area na yon, yung manggang kalabaw po. Ayun, yung manggang kalabaw. Isang puno na yon. Tapos ang mga hardwood po, bali Jimelina. So papakita ko po sa inyo yung hardwood dito. Tatanawin na lang natin dito sa may area na to. Hahaba po ng hardwood. So yung mga gusto pong bahay, hindi na po kayo bibili ng kahoy dahil meron na po ditong sariling kahoy ang property. Ayan po, mapapansin po nyo mga kahoy na mahaba na yan. Yan po ay Jimelina. So napakatibay po niya pang pabahay. Yan po, napakalinis po ng area ng property na 2.5 hectares. So panalong panalo, may income na po kayo. Yung pong gusto nitong mag-abil ng property na to, makikita po nyo sa taas ng ating screen ang WhatsApp in Viber po. Habang ang property ay mura pa na pinabibinta sa atin, so kayo po ay pwede kayo diyan kumontak at mag-inquire na po kayo kaagad dito sa property to. Ito naman po sa presyo ni seller sa 2.5 hectares na 2.2 M. So hindi na po kayo malulugi. Kasi ang kagandahan po sa property na to, dumikit na po tayo sa barangay road. Then napakadami pa pong nilalamang produkto at napakarami pa pong fruit bearing lansones at rambutan. So meron tayo dito isang puno na ito, liputi. Yan po, blackberry kung tawagin. Yan. Yan, sa kabila po may kawayan doon sa may area na yon. Tapos dito sa kanila din. sige po, sa kalsada na sa pinakang masakupan po ng frontage. Silip na rin yung pagkaano. Opo, doon na tayo, kita naman pagsilip. So yan. So, samahan pa po niyo ako hanggang sa may taas habang iniikot ko pa. Nakasipin dito. Yan po, sabi ni guide, yun daw po pag-harvest ng nyug dito. So kumita daw po si seller ng, kuya magkano? 70? Oh. Kabuuan lahat. 70,000 daw po yung kinikita niya dito na income po ng kanyang property. So napakaganda po. So sa tinuladat kalahati. isang tinuladat kalahati daw po yung na-harvest dito ngayon. So hindi pa po yung sagad, marami pa po tayong bunga. May mga batik na po kaagad nga Yan. Talagang napakarami po na produkto kahit ikutin po natin. Tapos yung pagkalupa niya, so panalo-panalo, plat na plat. Yan, iikot ko na po sa inyong screen Yan, bali pupuntahan ko naman po yung sa may taas. Panalo po tayo dito kung i-abil natin to. Humuhukas po siya ng kupras na 1.5 tons. Isang tinuladat kalahati. So 70,000 every 45 days. So yan po ay malaking kabawasan. I-abil po natin dito pag inyong binili. Itong pag lupang ito, pag inyo pong binili, malaking kabawasan po sa pera na ibabayad nyo dito kasi kikita po kayo agad at makakabawi po kayo. Yan. Bali may bakod naman po yan by wire. Ano po? So dyan po sa kabila na yan, may bakod naman po by wire. Hindi po tayo maliligaw dyan. At ito na po. Ano? Haba kalakasan at kagandahan pa na mamunga ng mga puno ng nyug. Yan po. Iniikot ko na po sa inyo screen. Yung 2.5 hectares na pinabibinta po sa atin ni seller ng 2.2 M. At ang kagandahan pa, inuulit ko, dikit po ito sa barangay road. So meron tayong frontage. Yan, so nandito na po tayo sa may pinakang taas. Kung nyo mapapansin po, yan marami pa rin tayong produkto na nakikita dito ng mga niyog. So nadadala pa po ito ng 2.5 hectares. So pakyat na po ako sa barangay road. So ito lang po may gaunting dumi, sukal. So maganda pa rin ang kanyang property. Kahit medyo dinadamo siya, kung nyo mapapansin po, lakas pa mamunga ng mga niyog. So ito lang po yun, medyo nag-slope ng konti pero hindi pa rin naman po, napakahirap yan. Flat pa rin po na area yan. So napakarami pong produkto yan. Matatanaw po nyo sa ating screen ng video. Napakaganda ng reality ng lupa. Saan po? Doon daw po sa may makapal na dahon ng damo na yon. So may muhon po doon. Kalye na yun kuya. Tara po, tingnan natin yung kalye na yun. May mga fruit berry pa po tayo dyan. Mahugani at mangga. Mangga po yung fruit berry natin. Ang hardwood po dyan ay sa taas ay mahogany. Yan po. Ito pa yung malapit na tayo sa kalsada. So marami pang fruit berry. So may mga manggang kalabaw pa po. Ayan Tapos mayroon na tayo ditong kalapit bahay sa area na to. Di po tayo mainip dito dahil meron din po ditong electricity na.
May kuryente po tayo, may poste na po tayo ng kuryente. So, video ko po yung poste na kuryente. Yan na po yung karsada, taas na yan. Sasakupan na po natin yan. Mahaba po ang magiging frontage natin dito. Baka po nasa 100 meters frontage. Yan, ito po yung nadadalhan pa natin na hardwood. So, napakalaki po puno ng mahogany. So, yan, may ano po, dahil po tayong puno ng mahogany. 1, 2, 3, 4. Ang lalaki po. Dito na po tayo. Yan po yung poste, ang kuryente. Yung papansin po, yan yung kuryente. Meron po tayong kalapit bahay. So, hindi tayo may inip sa property na to. Yan na po yung karsada. Ito na po yung pinagbahayan nung dati nilang tao. So, mayroon pa tayo isang puno na daranghita. Yan na po yung property. Yung pababa na yan. So, galing na po tayo sa dulo. Flat naman po yung area niya. Then, ito na po yung karsada. Dala pa po yung may kabilanan. Yan na po yung pinakang karsada na barangay road. So, tara. Kaya babay natin. Yan. So, dito sa area na to, ito na po yung ating barangay road. Yan po. Mapapansin nyo, ito na po yung karsada niya. So, meron tayong frontage. Dala pa po natin itong kabila na to. Yan, inaakyat na ni kuya na yan. Sako pa natin po yung kabila na yan. So, mayroon tayo dito. Tumuhog po tayo sa karsada. Ito pong paaplan na to. Lote pa rin po natin yan. Tapos dito. Ang kuryente po mismo sa ating property dumaan yung poste. So, marami na po tayo ditong kapitbahay. Panalo-panalo po sa mga investment ito. Sa mga retirement po. Yan, ganyan. Yan. Yan. Ang ganda niyan, sa may poste yun. Opo. Yan po. Nasa kupang pa ito. Oo. Yan, area na yan. Diba? Wari ko po nasa 2,000 square meter po na dala natin dito sa kabilang karsada. Tapos may kapitbahay na po tayo dyan. Ang dami pong fruit berry. Yan. Mangga. Tapos dyan na po yung property natin. Doon po yung plat na area sa kabila po nitong masukal na ito. So ito na po yung barangay road. Yan. So sa mga buyer po namin dyan na gusto mag-inquire. So makikita po nyo, ulitin ko ang WhatsApp and Viber sa ating taas ng screen. So hanggang dito na lang po ang aking video. Thank you for watching.